Magandang araw na muli mga boss. Dito ako ngayon sa Dasol, Pangasinan. Nandito ako ngayon dahil sa pinakiusapan ako ng aking kumpare na gawin ko yung sasakyan niya. Ginagamit niya kasi yun sa panghanap buhay. Kung nakikita nyo na nagsiservice ako sa mga malalayong lugar dahil nga sa matagal ko na silang kakilala. Bukod doon naging kumpare ko na yung iba at yung iba naman naging tunay ko ng kaibigan. Ang problema kasi nito, bukod sa stock up na itong preno niya, mayroon pang tagas ng fluid kaya talagang hindi pwede gamitin. Kaya ang una kong gagawin dyan, tatanggalin ko itong brake drum niya para ma-check ko kung anong pyesa yung dapat palitan. Gamit itong flat screw, inangat ko itong boot ng piston. At ito nga, meron siyang tagas dito sa wheel cap. I-check ko ngayon itong brake shoe kung may stack up sa piston. O dito sa kanang piston naman, nakita nyo, itinulak ko ng flat screw yung brake shoe, hindi ko siya matulak. Dahil naman yan sa stack up itong piston sa kanan. Kaya ang gagawin ko dyan, gamit itong flat screw, tatanggalin ko itong return spring niya. Pati itong buong kit ng hold-on pin at hold-on spring, tatanggalin ko rin yan. Sa pagtanggal yan, idiin nyo lang yung hold-on cap tapos pihitin nyo para bumitaw siya sa lock. Para itong dalawang brake shoe is matanggal nyo na. At pag natanggal nyo na itong brake shoe, gagamit ka ng plier kasi dito nga sa parking lever niya, meron niyang return spring din. Ayan mga boss, so yung tinatanggal ko. Tatanggalin ko kasi yung brake shoe nito mga boss para malinis maigi itong backplate niya dahil nga puro tagas-tagas ng fluid, tagas-tagas ng langis. Ayun ang reason kaya tatanggalin ko itong brake shoe. Bukod dyan, papalitan ko pa ito ng oil seal dito sa axle bearing niya. Pero nakabukod yung video mga boss, balik ako dito sa piston niya, sa cylinder. Kung makikita nyo mga boss, tagas talaga siya ng fluid. Tapos grabe pa yung kalawang dito sa piston niya. Tanggalin ko naman dyan yung wheel cap niya dito sa loob ng cylinder. Nakita nyo mga boss yung kulay itim na rubber, ayun yung wheel cap niya. Kasama yung spring. Dito naman tayo sa kabilang side ng piston. Kung makikita nyo, wala siyang leak. Tuyong-tuyo siya. Ang problema, itong piston dito sa kanan niya ay stock up naman. At kung makikita nyo, ginamitan ko ng sinsilyan para matanggal ko itong piston sa cylinder. Matigas tanggalin mga boss, pero kahit paano, di ba? Natanggal ko rin. Ito yung piston mga boss, Tapos ito naman yung wheel cap. Bali dito sa brake cylinder, dalawa yung wheel cap dyan. At dahil nga sa natanggal ko na yung mga sagabal, pwede ko na ngayong linisan yan. Tubig na may sabon ang ginamit ko at papel diliha. Ang number niya is 1,000. Pag gumamit kayo ng sandpaper at kinuskus nyo itong loob ng wheel cylinder, huwag masyadong madiin mga boss at hindi dapat masyadong matagal. Pwede kasing lumaki yung butas niyan at hindi nyo na mapakinabangan. Yung matanggal nyo lang yung kumapit na kalawang, okay na yun. At gaya nga ng sinabi ko, dito naman sa backplate, malangis-langis yan. May problema ito sa oil seal niya, sa axle, kaya papalitan ko rin yan. Kaya lang, yung video na yun mga boss, nakabukod yun. Ang problema lang namin dito ni customer, wala kaming mabiling pyesa. Nakarating na si customer ng 2 bayan pero talagang wala kaming mabiling pyesa. Kaya ang ginawa ko talaga dyan is, kung makikita nyo, diba, nilinis ko na lang itong wheel cylinder tapos pinalitan ko na lang yan ng bagong wheel cap. Mabuti na lamang kahit papaano nakakita pa kami ng wheel cap at oil seal. At dahil malinis na ito mga boss, pwede ko na ngayon ilagay itong wheel cap niya. Siyempre babasain ko muna ng brake fluid yan, pati yung spring niya, pati yung loob ng cylinder, babasain ko ng brake fluid yan bago ko ilagay itong spring at yung dalawang wheel cap. After nyan mga boss, ito namang piston niya dito sa cylinder ang lilinisin ko. Gumamit pa rin ako ng sandpaper dyan mga boss kung makikita nyo. Tapos alalay ko lang siyang nililiha. Yung matanggal ko lang ba yung mga kumapit na kalawang. Pwede na yon. At ito na mga boss. Nalinis ko na itong 2 piston. Nalagay ko na rin yung 2 boot nyan. Bago nyo ilagay yan sa wheel cylinder, basain nyo muna siya ng brake fluid. Sa pagkabit naman ng piston mga boss, may baligtaran yan. Kaya hindi kayo maliligaw. Pangalawa, dapat maayos yung pagkakalapat nyo ng piston, pati itong boot niya. Kung makikita nyo, diba, inaayos ko maigi. Para itong boot, wag matanggal every time na tatapakan nyo yung brake pedal. At pag okay na yan mga boss, kasama sa lilinisan nyo dyan is yung brake shoe, yung parking brake lever niya, yung mga return spring, bago nyo ibalik dito sa backplate niya. Syempre naman, hindi nyo pwedeng ibalik yan na basa. Dapat punasan nyo siya ng tuyong basahan. At ito na mga boss, tuyo na siya at malinis na. Kaya pwede ko na ngayon dyan ilagay. Unahin nyo dyan sa parking brake. Gamit ka ng plier, itulak mo yung spring dito sa handbrake cable, tsaka mo ngayon ilagay dito sa parking brake lever. At dito naman ako sa brake adjuster niya. Makikita nyo, nilalagyan ko ng grasa itong thread niya. Mahalaga yan mga boss para pag nag-adjust kayo, hindi kayo mahirapan. At pag okay na yan mga boss, pwede nyo nang ilagay yan dito sa brake shoe.
Ilapat ko lang siya ng maayos, tapos itong return spring niya, yung pinapakita ko mga boss, ilagay niyo yan dito sa brake shoe. Ikalawit niyo yan dito sa adjuster lever niya. Ayan o, nakikita niyo naman, di ba? Ilagay ko dito sa adjuster lever niya. At dahil nga sa okay na ako dyan, pwede ko na ngayong ibalik itong brake shoe dito sa backplate niya. Siguraduhin nyo lang maayos yung pagkakalapat ng brake shoe dito sa backplate para hindi kayo mahirapang maglagay ng hold-on pin at hold-on cap at yung spring niya. Ayan kasi mga boss yung maglalak dito sa brake shoe para hindi siya bumitaw dito sa backplate. Kung makikita nyo na ilagay ko na itong kit ng hold-on cap, gagamit ka ngayon dyan ng plier. Ipitin mo yung hold-on cap, idiin mo lang tsaka mo ikutin, maglalak yan sa hold-on pin. At pag okay na, dito naman tayo sa kabilang brake shoe. Hindi ko na naipakita mga boss, idinuktong ko dyan sa ilalim ng brake shoe yung return spring niya. At dito naman sa ibabaw, itong brake adjuster niya, itinapat ko sa brake shoe, tapos itong return spring niya, ikinalawit ko na yan dito sa brake shoe. Kung makikita niyo mga boss, lumihis itong brake adjuster. Gamit ka ng plier, tulak mo ulit para sumentro, tapos tuluyan mo nang ilagay itong return spring niya. Pag okay na, pwede mo nang ilagay itong hold-on pin. Tapos yung hold-on cap, yung hold-on spring, sa ibabaw niya yung hold-on cap ulit. Tsaka mo ipitin ng plier itong hold-on cap, ididiin mo yan, tapos pihitin mo, maglalak yan sa hold-on pin. O, diba? Ganun lang mga boss, o. Pag okay na, isentro nyo itong hold-on cap kit dito sa brake shoe. Tapos gamit ka ng flat screw, itulak mo naman itong brake shoe. Tignan mo kung okay na yung pagkakabit mo ng piston, diba? Nagalaw na siya. Punasan ko ulit itong brake shoe niya, tapos yung brake drum, ganun din mga boss, pinunasan ko rin yan, hindi ko lang na-close up. Pag okay na, isalpak ko na yan dito sa brake shoe para malaman ko kung gaano kalaki yung adjustment na ibibigay ko dito sa adjuster ng brake. Sa pag-adjust yan mga boss, nakita nyo, di ba, gumamit lang naman ako ng flat screw, ayan ang ginamit kong pampihit. At dahil okay na ako dito sa pag-adjust, ilalagay ko na ito brake drum niya. Sa pag-adjust mga boss, kailangan wag masyadong mahigpit. At pag nailagay mo na okay na adjustment, magbi-bleed naman po tayo ngayon. Sa pagbi-bleed naman po, kailangan mo na makakasama. Palagyan mo muna yung brake fluid, reservoir niya. Bago ka magsimulang mag-bleed, ipapump po yung brake pedal. Tapos pag pinatigil mo po siya, pag sarap mong pirme, dapat nakadiin po siya. Ikaw naman, gagawin mo, i-release mo yung fluid dito sa bleeder. Ang size naman po ng bleeder niyan is number 8. Gamit ka lang po ng combination wrench sa number 8 or box wrench. Ganun lang po mga boss. At pag okay na, wala na pong hangin na lumalabas or hindi na po siya mabula, at yung brake pedal po, sa palagay nyo, stable na siya, yung taas, tama na po, o pwede mo na po siyang tigilan at pwede mo na ngayong i-road test. At huwag mong kalimutang magdagdag ulit ng brake fluid. At dahil okay na itong sasakyan ng kumpare ko, mamamasyal naman kami. Akit namin to sa mga matataas na lugar. Tignan namin kung gagana yung preno. Para pag hindi gumana, hindi na ako masisisi ni customer. Dahil nga sa magkasama naman kaming dalawa. Kaya lang ang problema, masyadong ginalingan ng kumpare ko magmaneho. Kita nyo, ang tuli ng takbo namin dyan mga boss. Oh. Hindi niya iniisip yung sasakyan niya, luma na. Tapos itong daanan is alanganin sa dalawang sasakyan. Kailangan tumigil ka pag magsalubong kayo. Di man lang nag-isip, siya senior na. Parang ayaw ata ako umabot nito ng senior. Di po mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana po meron po kayong natutunan. At kung maaari, huwag niyo naman po sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Pakipindot na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa bawat video na ginagawa ko. Salamat!